Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ian Cristeri at shoutout kay Rompino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tulad ng isang mahabang ahas, ang koponan ay dahan-dahan at tahimik na dumaan sa mga sundalo na nakaluhod sa magkabilang panig, tumingin ng diretso, at buong pagmamalaki na pumasok sa lungsod. Sa prosesyon, ang mga sedan na upuan ay pinagsalikop sa kanila, na nagpapakita ng parehong dignidad at katahimikan, na tila nakakatakot sa tagulan na ito ng kidlat at kulog. Sa pagpasok ng mga taong ito sa lungsod, muling isinara ang tarangkahan, ang lahat ay nalubog sa malakas na ulan, at walang nangyari kay Fang Fo. Hanggang sa makalipas ang mahigit 10 minuto, sa harap ng tarangkahan ng tahanan ng Panginoon sa lungsod, kasabay ng tunog ng ulan, dahan-daang bumukas ang pintuan ng Panginoon ng lungsod. Mabilis na sumalubong sa harap ng gate ang isang grupo ng mga sundalo sa kabila ng malakas na ulan. Kasama ng 4 na amo, si Zuyan Shua ay sinundan ng matandang kasambahay. Sa isang putok, lumapag ang head sedan. Sa likod na sedan, tumakbo ang isang lalaki sa harap ng kanyang ulo sa ulan, Yumoko, hinawakan ang kanyang payong sa napakababang poster at binuksan ang kurtina ng kotse. Pagkatapos, isang lalaking nakaitim ang dahan-daang bumaba mula sa kanyang pagmamataas. Pagkababa pa lang niya sa upuan ng sedan ay marahang itinaas niya ang kamay at hinarang ang payong ng lalaki sa tabi niya. Nakakapagtaka, kahit umuulan na parang buhos ng ulan, hindi siya nito tinantanan. May aura ang mga rainproof na Buddha na iyon. Pagdating pa lang sa gilid niya ay agad silang tumalikod at bumalik sa normal na vertical landing sa layong kalahating metro ang layo sa kanya. Sa kanyang malaking paa, kusang lumayo ang ulan sa lupa, hindi man lang nahawakan ang kanyang sapatos, at hinintay lamang na lumayo ang kanyang mga paa, bumalik sa normal ang alon. Nang makita ito, napakunot ang noo ng 4 na master at bahagyang natakot. Ang pagtulo ng tubig ay hindi dumadampi sa katawan. Ang taong ito ay mukhang bata, ngunit ang kanyang paglilinang ay talagang kakilakilabot. Panginoon Zhu, bulong ng lalaki. Agad na nanambalik ang isip ni Zuyan Shua at mabilis na magalang na sinabi, espesyal na sugo ka. Malamig na ngumuso ang lalaki, pero hindi niya ito itinanggi. Sa kabila ng malakas na ulan, si Zuyan Shua ay direktang sumugod sa ulan, bahagyang itinaas ang kanyang kamay at nagmamadaling binati siya, gayunpaman, ang sugo ay nagtrabaho ng husto, mangyaring sa loob, mangyaring sa loob. Matandang kasambahay, mabilis na utusan ang kusina na maghanda ng superior na gatas ng apoy upang ilayo ka sa lamig at halumigmig. Oo, kinuha ng matandang kasambahay ang utos at hindi ito ng ahas na pabayaan ito. Nagmamadali siyang bumalik sa kusina. Nang makita ito, bahagyang tumanggo ang lalaki, sinulyapan ang nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang, at walang ingat na sinabi, ipakilala, ito si Fu Tian. Ang taong ito ay si Ye Shijun, Fu Tian at iba pa na dahan-daang dumating. Narinig ni Zuyan Shua ang talumpati at bahagyang sumaludo kay Fu Tian, nakita ko na si Fu Tian, Elder. Ngumiti si Fu Tian at sumaludo pabalik, Panginoon Zhu, tanggap mo. Nakita ni Ye Shijun na tapos na silang magbatian, ngunit hindi sila pumasok. Sa pagkakataong ito, bahagyang tumalikod sila at tumingin sa mga sedan na upuan sa likod nila, na parang may hinihintay. Alam ni Fu Tian doon ang kanyang intensyon at mabilis na ikanaway ang kanyang malaking kamay sa sedan bearer ng pangalawang sedan na upuan sa likod niya. Agad namang naintindihan ng sedan bearer at mabilis na itinaas ang kurtina ng sedan chair at inilagay ang kanyang payong. Ilang sandali pa ay mabilis na lumabas ang isang babaeng nasa sedan chair. Kahit na ang kutis ay medyo mapatla, ito ay mas mahusay kaysa sa Kat Anji tanging mga tampok ng mukha.
Kahit medyo haggard ito, marami pa rin itong nakakamangha, kasama na ang isang grupo ng mga tao kabilang si Lord Zhu. Sa oras na ito, hindi nila maiwasang bahagyang mabigani dito. Ang ganda ng babaeng ito. Ang tanging sagabal ay hindi lamang siya mukhang medyo haggard, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi masyadong maganda. Kapag naglalakad, halatang may mga problema siya, ang iba ay kumakapit sa kanyang mga binti, at ang kanyang mga mata ay medyo mapurol. Sa tulong ng katulong, napaatras siya kay Ye Gucheng. Ito ba ang asawa mo? Natigilan si Lord Zhu. Exactly. Fu Mei ang pangalan niya. Malamig na ngumiti si Ye Shijun at tumingin kay Fu Mei. Ibinaba ni Fu Mei ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tumingin kay Zhu Yanshua. Mrs. Ye, magalang si Zhu. Mayor, kumusta si Lord Zhu sa iyo? Malamig na umungol si Ye Shijun. Nang marinig ang boses ni Ye Shijun, isang bakas ng hindi mahahalata na takot ang sumilay sa mga mata ni Fu Mei. Pagkatapos ay ibinaba pa rin niya ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang katawan ay medyo magalang. Bahagya siyang tumingkayad at sumaludo, nakita ni Fu Mei si Lord Zhu. Magiliw na ngumiti si Zhu Yanshua at magalang na sinabi kay Ye Shijun, ang iyong asawa ay may magandang hitsura at matikas na ugali. Oo naman, siya ay isang magandang babae kasama ni Ye Teshi, tulad ng isang walang kamatayan. Tara na guys, malakas ang ulan sa labas. Sa loob tayo mag-usap. Ngumisi si Ye Shijun sa paunang salita, tumango, at naglakad hanggang sa bulwagan sa imbitasyon ni Zhu Yanshua. Pumasok ang pinto ng mansyon at medyo malayo sa main hall. Bagamat may kidlat at kulog at malakas na ulan, ang mga kawal ay nakadikit pa rin sa magkabilang gilid at ang mga katulong ay pumila upang salubungin sila sa buong daan. Ang kagandahang asal ay ginanap sa pinakamataas na antas. Nang pumasok sa bulwagan, si Ye Shijun ang nanguna sa pagbuka ng kanyang bibig, nabalitaan ko na may nanggugulo sa inyong lungsod. Eksakto. Tumango si Zhu Yanshua. Hehe. Tell me, sinong tanga ang kumain ng ambisyon at leopard courage? Interesado ako. Malamig na sabi ni Ye Shijun. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ito, parehong masaya at nag-aalala si Zhu Yanshua. Natural, hindi nagpatagal si Shijun. Binuksan niya ang pinto at nakita ang bundok, ngunit nag-aalala rin siya sa mga lumang bagay na binanggit ni Ye Shijun sa oras na ito. Para sa kanya, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga ganoong bagay, not to mention what happened last night, even a few years ago. Espesyal na sugo kayo, kahit na ang bagay na ito ay isang kahihiyan kay Zhu, hindi dapat palaguin ni Zhu ang ambisyon ng iba at sirain ang kanyang prestihiyo, ngunit dapat ding ipaliwanag ni Zhu ang katotohanan. Bantayan ng husto ang bahay namin, halos 10,000 elite. Masasabing tumutulo ng hindi nalalantad. At the same time, 4 na eksperto at 2 magic sect leaders ang magsisilbi, pero ganito lang, pero sila pa rin, hindi mapigilan ang isa't isa. Ang lalong ikanalito ni Zhu ay ang kanyang nasasakupan ay may artifact na hola na bakal, na siyang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang tubig at apoy ay hindi matutunaw. Gayunpaman, nakakamangha na ang lalaki talaga ang nagbukas nito. Matapos marinig ang mga salita ni Zhu Yanshua, hinamak ni Fu Tian, napakalaki ba nito? Ang ibang partido na sinabi ng lungsod na si Lord Zhu ay tila Diyos kaysa tao. Master Fu Tian, hindi kailanman nagsasalita ng ligaw si Zhu. Gaya ng sinabi mo, hindi siya tao, kundi isang Diyos. Hindi napigilan ni Zhu Yanshua na umiyak ng mapait. Walang pakialam na tumango ang 4 na master, at walang nang ahas na hindi umamin. Maaaring palaging nasa daan si Envoy Yet, ngunit hindi niya narinig na nawasak ang Devil Cloud Ghost City. Nang marinig ito, halos magkasabay na nagkatinginan sina Shijun at Fu Tian. Sa katunayan, dapat ay nakarating na sila sa lungsod 2 araw na ang nakakaraan. Noong mga oras na iyon, kalahating araw lang ang layo nila rito. Gayunpaman, nang dumaan ako, nakatagpo ako ng isang eksperto na pumunta sa black market na may kasamang babaeng kuneho. Nasiyahan ito sa mga pangangailangan at pagiging mapaglaro ni Ye Shijun. Buong araw at gabi siyang naglaro sa kalsada. Kung hindi siya nakatanggap ng isang agarang sulat, maaaring kailanganin ni Shijun na manatili ng ilang araw at gabi. Siya ay nagkaroon ng magandang oras. Natural,
hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig ko na ang Devil Cloud Ghost Town ay lubhang kakilakilabot. Mayroong isang grupo ng mga mamamatay tao na demonyo sa loob nito. Nagtanggol sila sa isang panig at gumawa ng kasamaan sa loob ng maraming taon. Ang mga tao sa nakaraan ay naglakas loob lamang na magtago mula sa gilid nito at hindi ng ahas, ay cross it. Paano sila masisira? Tulungan ang langit na sumimangot at sabihin. Kung hindi sila nag-aalala tungkol sa lugar na ito, sa katunayan, ang Fuya Coalition Army ay direktang dumating sa daan. Bakit kailangan nilang maglibot lalo na? Kaya naman, medyo nagulat din si Fuchan at ang iba pa sa biglaang pagkawala ng Magic Cloud Ghost City. Noon, inorganisa ni Zo ang 10,000 tao at nagkaroon ng malawakang digmaan sa Ghost City of Magic Cloud. Bagamat nanalo siya, malaki ang halaga nito. Kung gusto mong lipulin ang kabilang partido, kailangan mo ng higit pang mga twists at turns, hindi lamang ilang digmaan, bulong ni Zo Yanshua pabalik. Para sa puntong ito, nakilala ito ng 4 na master. Pagkatapos ng lahat sila ay lumahok sa digmaang ito, ang pundasyon ng Magic Cloud Ghost City ay napakatibay. Hindi makatwiran na ipako ito dito tulad ng isang matigas na pako sa lugar ng hangganan sa loob ng maraming taon. You don't have to say much. May alam ako tungkol sa Devil Cloud Ghost City. Malamig na sabi ni Yeshijon, pag-usapan natin kung paano siya bumagsak. Pinigilan ni Zo Yanshua ang 4 na master na magpatuloy sa oras. Tumingin kay Ye Shijon, taos pusong sinabi niya, ang ghost town ng Magic Cloud ay winasak ng isang tao. Special Envoy, sa tingin mo ba ito ay isang tao o isang Diyos? Isang tao ang sumisira sa isang lungsod. Lord Zhu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Biglang tumalikod si Ye Shijon at tumingin kay Lord Zhu. Siya ay nalilito at hindi nasisiyahan. Yes, Lord Zhu, I'm afraid you have wrong news. One person will destroy one city. Kahit magulo ang lungsod na iyon, hindi madaling sirain ito ng isang tao. Hindi rin naniwala si Futian. Nang makitang hindi ito pinaniwalaan ng 2 tao, labis na nababalisa ang lungsod na si Lord Zhu, ang mga salita ni Zhu ay totoo at walang mga kasinungalingan, lungsod na siya ay wawasak ng mga tao. Hinamak ni Futian ang pagngisi, natatakot si Lord Zhu na pagtawanan ng labas ng mundo ang kanyang kawalan ng kakayahan, kaya pinalaki niya ang lakas ng kalaban sa pagbagsak ng Demon Cloud Ghost City. Ito, si Zhu Yanshua ay hinapi. Nang makitang hinahabol siya ng potensyal habang nanalo, malamig na sinabi ni Futian na nakangiti, Lord Zhu, alam mo ba ang pangalan ng kabilang partido? Alam kong Han ang kanyang apelyido, ngunit ang kanyang partikular na pangalan ay. Saglit lang, sinubukang alalahanin ni Zhu Yanshua. Mukhang may mga kapintasan ang kwento ng editor-in-chief na si Zhu Cheng. Alam ko ang pangalan niya. Gayunpaman, sa oras na ito, isang boses ng babae ang dumating, at pagkatapos ay dahan-daang pumasok ang isang magandang figure. Storytelling channel sa YouTube. Nang dumating ang figure, halos tulala ang lahat ng taong naruroon maliban kay Zhu Yanshua. Maging ang mga diwata sa langit ay tiyak na natakpan ng kanyang magandang hitsura. Ang kanyang kagandahan ay naghahangad na martilyo ng sinuman ang kanyang dibdib at tanungin ang langit kung paano siya ipinanganak at kung paano siya magkakaroon ng ganoong kulay. Ang malamig at mayabang na si Ye Shijon ay tuluyang nawala sa kanyang ugali, at ang kanyang mga mata ay natulala na parang aso. Ilang sandali pa, bumalik siya sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang mga mata ay ayaw bumukas. Nang makitang tulala si Shijon na nakatingin sa mga tao sa likuran niya, nagmamadaling bumalik si Zhu Yanshua sa oras na ito, gumawa ng ilang hakbang upang kumonekta sa magandang figure na papasok, at bumulong, ate, paano ka nakapasok? Gayunpaman, ang sisihin ay nabibilang sa sisihin. Ipinakilala pa rin sa iyo ni Zhu Yanshua. Ito ang aking kapatid na babae, si Zhu Yaner, na biglang pumasok. Patawarin mo ako, espesyal na suguye. Sa pagmamataas at kawalang interes ni Ye Shijon, kung ang mga ordinaryong tao ay pumasok ng napakabagal at padalos-dalos, hindi siya pababayaan ni Shijon. Ngunit sa sandaling ito, hindi galit si Shijon. Sa halip, tumingin siya kay Zhu Yaner at ngumiti, ito ay isang regalo na maaaring pumunta dito si Miss Zhu. Am I right? Help heaven. Malamig na tanong ni Ye Shijon. Alam ni Futian kung ano siya paan ng aso. Ngumiti siya at sinabi,
Nabuhay ako halos buong buhay ko at nakakita ng hindi mabilang na mga babae, ngunit wala pa akong nakitang kasing ganda ni Miss Zo. Masasabi pa nga na wala akong narinig na sino man na maaaring magkaroon ng kalahati ng sila. I flatter you, Elder Fu. Mrs. Ye is not the same as a natural beauty. Para siyang engkanto. Kumpara sa kapatid niya, lahat siya ay malungkot. Paano siya magiging exaggerated sa sinabi ni Kuya Fu? Mabilis na pinuri ni Zuyan Shua. Sinabi mo Fu Mei. Malamig na ngumiti si Ye Shijun at ibinalik ang tingin kay Fu Mei na nakayuko. Sinabi ni Lord Zhu na mas maganda ka kaysa kay Miss Zo. Bakit ka nakayuko at nakataas ang ulo mo? Nang marinig ang mga salita ni Ye Shijun, si Fu Mei ay hindi nang ahas na magantala at dahan-daang tumangala. Kahit babae siya, hindi niya maiwasang matigilan nang makita si Zhu Yaner. Lihim siyang nagulat na may mga ganito kagandang babae sa mundo. Malamig na ngumiti si Ye Shijun. Sa oras na ito, hinawakan niya ang baba ni Fu Mei sa isang kamay at ibinuka ang kanyang bibig. Kumpara sa iba, ang gayong mga kalakal ay kasing katawa-tawa ng putik at jade. Dapat talaga ibaba mo yang ulo mong isda na kahoy. Nang marinig ito, nagulat si Zuyan Shua at ang iba pa. Total, ito ang asawa ng espesyal na sugo. Magalang lang ang bawat isa sa isa't isa, ngunit hindi nila akalain na papagalitin ng espesyal na sugo ang kanyang asawa na parang aso. Ang asawa ng espesyal na sugo ay walang anumang pagtanggi sa oras na ito, at talagang ibinaba ang kanyang ulo. Bahagyang itinaas ni Ye Shijun ang kanyang ulo. Nang makita niya ang ekspresyon ng mga tao, wala siyang pakialam. Sa halip, tumingin siya kay Zhu Yaner, nga pala, sinabi lang ni Miss Zhu na alam niya ang pangalan ng isa't isa. Pakisabi sa iyo, Miss Zhu. Tumingin si Zhu Yaner kay Ye Shijun. Sa oras na ito, siya ay nag-alinlangan ng kaunti. Nagpadala ang kanyang kapatid na lalaki para maghanap ng Aaron buong araw. Siya ay lubhang ayaw. Narinig ko na ang isang malaking grupo ng mga tao ay dumating sa bahay, at tiningnan ang hitsura ng aking kapatid na may malaking paggalang. Naturally, alam ko na ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwang tao, o kahit na ang mga lihim na galaw ng aking kapatid. Sa makatuwid, inilagay niya ang kanyang pag-asa sa kanila sa pag-asang matutulungan nila siyang mahanap ang Aaron. Dapat niyang turuan ng personal ang Aaron ng magandang aral para maibsan ang kanyang galit. Gusto rin niyang itali si Aaron sa kanyang tagiliran at hayaan itong manatili dito magpakailanman. Sa pag-iisip nito, ibinuka niya ang kanyang bibig, Aaron ang pangalan niya. Aaron. Agad namang nagulat si Fu Tian. Oo, ito ay Aaron. Tiyak na tumango si Zuyan Shue sa oras na ito. Sa araw at gabing iyon, inanyayahan ang Aaron. Noong una niyang nakilala ang kanyang kapatid na babae, upang ipaalala sa kanya na sinabi niya ang kanyang pangalan, si Zuyan Shue ay nabalisa din at hindi niya ito sinabi sa oras. Kung tutusin, sa ganap na pagdating ng kanyang ate ay naalala na niya na tinatanong ni Ye Shijun ang kanyang kapatid kaya hindi siya nagmamadaling sumagot. Sa oras na ito, nakita niyang may mga tanong si Fu Tian, kaya sumabad siya at nagpatibay. Dinilat ni Fu Tian ang kanyang mga mata at tumangala kay Ye Shijun. Halatang halata na si Ye Shijun, na kanina pa nakatingin kay Zhu Yaner, ay hindi napigil ang bawiin ang kanyang mga mata at tumitig kay Fu Tian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!